Welcome back to Kasama Mo Kapatid. Nakilala natin siya bilang isang radio, DJ at TV personality. Pero alam nyo ba na bago siya maging makulit na si Mr. Fu, siya po ay isang seryosong news anchor. Mga kapatid, si Mr. Fu! Ganon? Ay! In fairness. In fairness, may ganon, Mr. Fu! Hello po, hello. Ngayon lang po ako nilamig. Tingnan niyo po. Ay, lagi naman pag nakikita mo ako, para ka namang kumakain ng halo-halo. Hindi nakaka-test kasi. Ngayon nyo lang ko i-interview. Dati lagi ko lang ina-ambush interview. Pangmayaman po pala talaga dito. Ay, naku, mahal na mahal kami ng In five. fairness. Nag-tweet nga ako, sabi ko, in fairness ha, sa studio nyo talaga pangmayaman. Tsaka alagang-alaga talaga kami. In fairness. I'm very happy with my happy network. Naman Thank po. you. At you deserve this, syempre, pangmayaman. Thank you so much, Mr. Fu. Not ganun so po. much pangmayaman, pero pang minamahal. Ayan, oo. Talagang Okay. inisip. Si Mr. Fu, kilala nyo na po, lagi nyo siya napapanood dito rin po sa TV5. Pero alam nyo bang, teka muna, bago minsan, isang interview, isang ambush na interview biglaan, na-meet ko siya. Ang sweet-sweet niya agad sa akin. Tapos sabi niya, pwede ba po ako submit ng resume? Pwede bang maging regular sa show niyo? Hindi pa yata ako lumilipat. Hindi, parang chika pa lang. Chika pa lang nalilipat. Pag natuloy po, pwede po. Sabi ko, pwede ba ako mag-submit ng resume? Handa ko na. Biglang warning. Nagnanais mag-co-host. Ito muna ang question ko, Mr. Fu. Na nagsimula ka bilang news anchor, syempre malalim ang boses at Ay, seryoso. Okay, straight acting kung baga. True. As in pamintang durog, straight from the closet. Ganon. Ayan. Noong nagsisimula, out ka na ba sa mga katrabaho o consistent ang imahin mo na talagang straight na news anchor ka? Kailangan panindigan mo kahit off-cam. Meron akong mga kaibigan na alam. Konti of course, lang. konti lang. Dito sa stasyon. Okay. Oo, sa stasyon na pinanggalingan ko. Actually, sa RPN yon. Okay. And then, yung iba, may duda lang, pero dead man na lang. Wala ako curse sa kanila. Pero syempre, may set of friends ako na alam naman nila. Pero sa pagharap ko sa camera, ay talagang effort ito. Best actor, Aki. So, okay. Nagkaroon ng radio show si Mr. Yes, Fu. Okay, nakilala ka ngayon sa expression na may ganon. Naman, may ganon. Ganyan. May, Ganyan. paano? May ganon. Ayun, pero lalaki pa rin ang dating. Bakla na ito. Bakla. Naging bakla na ito. Parang di ko ma-imagine ko yung T3 magsasabi ng, may ganon. Actually, sinubukan ko sila na nag-interview ko silang tatlo. Ano sabi nila? Yung sabi nga nila, magiging T4 na daw ang T3. Ako yung pang-apat. Oo. Hindi bagay. TF. Okay. Nagkaroon na ng konting, dahil sa may ganon, Correct. nagkaroon ng konting lantong, True. berengkeng, Karachi. at nagladlad ka na kumbaga. Tama. Kasi, nung police reporter ako, kasi actually police reporter talaga ako. Oo. So, crime stories ang kino-cover ko. Police reporter! Yes, mga massacre, mga agawan ng panty, ganyan lahat. All kinds of crimes. Ganon. Mabuti di ka naimatay. Ay, Pinaninindigan mo pa. in-imbibe ko talaga. Acting talaga ito. So, yung una kong... Teka. Pwedeng humingi ng sample. Kunyari, pwede na ba? Pwede humingi ng sample na, kunyari, pumasok ka sa isang lugar na scene of the crime ay isang massacre. Ay, afraid. Di ba? Paano mo ngayon i-report noon? Kunyari, pumasok ka bigla, nagulat ka, may may hilata dyan. nakahandusay, Ayun, handusay na babaeng, ito. ayan, okay. Magandang hapon po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng Quezon Avenue kung saan dalawang lalaki ang natagpuang patay. Magbabalik ako sa iba pang mga detalye. Antabayanan niyo po lamang. May ganon? Sabi? Ay, may ganon! Parang bakla pa rin. Parang bakla pa rin. Pero ito, magnified ang pag-come out, di ba? Yes. Pagka isang public personality ka. Medyo, kung sa ibang taong hindi kilala ng publiko, hindi celebrity, mahirap na yon, di ba? Kung sa pamilya at sa ibang kakilala magka-come out. Pero lalo na siguro sa isang katulad mo na seryoso. Seryoso talaga. At pinaninindigan mo. Kasi nung nasa radyo ako, natatawa nga ako kasi paminta nga ako all throughout my stay. Tapos may racket Ilang ako. taon ito?
siguro mga after grad, mga 2001, 2002, I think, 2003. So, it ganyan. lasted for... 8 years. 7 years, mga 8 years, ganon. Oh my goodness. Tapos, parang gusto ko na mag-shift ng career. Tapos sabi ko, kasi wala nangyayari sa career ko. Sabi ko, ano nangyayari? Ayaw ata na talaga ng paminta. Tapos, ang nasirang si Sir Wingard Tracy, Yes. lumapit ako sa kanya kasi parang gusto ko na mag-consult. Hindi niya ako kilala, ha? Okay. Gusto mag-consult lang ako sa kanya. Tapos, ang unang-una niyang tanong sa akin, sabi niya, sorry sabi niya, prangka akong tao, sabi niya sa akin. Bakla ka, di ba? Ginanon niya ako. Tapos sabi ko naman, medyo. So parang wala akong nagawa. Sabi niya siguro, may konting kalansahan. Oo, sabi niya, naamoy May niya ako. Oo, amoy dilis daw, gano'n. Tapos sabi ko, ay, opo, medyo. So sabi niya sa akin, alam mo, magpakabakla ka na. Magpakabakla ka na. Itodo mo na. Sabi niya, kasi napanood na kita eh. Sabi niya gano'n. Okay, kakaso, may wall. Sabi niya gano'n. Ayun. So itodo mo na, magpakabakla ka. Tapos, yun lang, naalala ko na yun. And then, nagbuhuso ko na isang event. Nakita ko ng isang station manager na isang radio station. Oo. Kinuha niya ako. So, syempre, Okay. bilang wala na akong pera, kailangan ko racket. So, gora ako doon sa radio station. Ayoko naman mag-DJ kasi hindi ako marunong magpipintot. Ay, afraid ako sa technical. So, ang ginawa ko, sige, upo si bakla doon. Sabi ng station manager, alam mo, ang requirement ko kasi sa stasyon ko, gusto ko ng character na bakla. Okay, kasi Sab- masaya. Oo, tapos sabi niya, okay. So parang naamoy niya rin ako. Bilang walang camera doon, walang camera sa booth. Wala pa nun eh. Oo, Hindi katulad wala ngayon. na. Hindi tulad ngayon, may mga Ustream na. Wala pang camera noon. Tinodo ko ng bonggang-bongga. Hindi nila alam, ikaw yung dating newscaster. Correct. So ang ginawa ko, nag-resign na ako sa pagiging reporter. Nag-full-time DJ na lang ako. Sabi ko, eto ang karir ko, magpakabakla na tayo. I love it. Ayan. Oh. O, paano ngayon? Sa family mo, alam na nila. Hindi na namin napag-usapan. Narinig na lang nila ako. Tapos nung lumabas na ako sa TV, hindi nila ako tinanong kasi binigyan ko na lang sila ng budget. Etos! Parang nawa ng question. Kukwestiyonin pa ba ako pag binigyan ko na ng budget? Halika, kain tayo sa labas. Hindi na nila ako tinanong. Dead man na ang nanay at tatay ko. Dead man na rin ang mga brothers ko. O, di ba? Hindi naman. Ang saya ng buhay. May pera ako. Huwag na kayo magtatanong. Walang tumitingin sa habang kumakain kayo. Walang Wala. Dead man na lang sila. Swallow na lang. Sa ating pagbabalik si Mr. Fu noon at si Mr. Fu ngayon, magsasama. Jujuit kayo? Doble cara? Paano kaya yun? Eto po, abangan nyo yan sa pagbabalik ng kasama mo, kapatid. Mga kapatid, nandito tayo sa isang warehouse sa Quezon City kung saan... nakakaloka! May dalawang Jotay and Bloody Mary sila at may mga flowers.